I'm Loves. In this reading, we will going to have love reading. And ang focus ng ating energy is paano mo siya masusuportahan calmly and paano ka makaka-let go or ano yung mga kailangan mo i-let go about this connection. Okay, so before tayo mag-start, I would like to invite you to follow or visit our shop if you feel resonated with my energy. So meron po tayong mga crafts na available dyan sa ating shop. So if you feel resonated, my loves, mas effective yung ating mga crafts. And let's see kung ano yung focus ng inyong love connection right now. Bakit nyo ba pinagdadaanan yung mga bagay na to? We will also see kung ano bang level ng inyong connection at nangyari yung mga bagay na to sa inyong connection. The gift. Meron ditong Holy Grail. Meron din ditong, clearing karma. Ease and grace. Path of least resistance. So, kailangan niyang mangyari to, my loves. I also hear na kailangang mangyari yung mga bagay na to because ito ay part ng inyong karmic cycle. Okay? So, dito, my loves, I hear na you are gifted. You are the gifted one. Talagang masasabi natin na ikaw ay guided. Kaya nangyayari to, parang napaka-rough ng nagiging, sabi natin, takbo ng inyong relationship because kinakailangan maging challenging. Okay, kinakailangan maging challenging itong connection na to because of the clearing karma. Ibig sabihin, my loves, meron kayong mga lesson sa inyong dalawa, sa relationship na to. Isa sa mga purpose is magbigay ng lesson sa inyong dalawa. And masasabi natin na pwedeng blessing din yung connection ninyong dalawa, my loves. Kaya kung sumasama yung loob mo sa yung relationship, sa yung person, kung hindi mo siya na-appreciate before, my loves, baka hindi mo nakikita kung ano yung mga kailangan mong baguhin sa yung sarili. Kasi nandito, my loves, yung ease and grace, merong gustong iturong leksyon itong connection na to eh. Meron talaga. And pwede, my loves, na kung hindi mo yun nare-realize, isa sa mga kailangan mong ma-realize is more on wisdom. Pwede itong tao na to ang makakatulong sa'yo para ma-i-open mo to. Pwede din yung tao na to yung iyong karma or part siya ng iyong karmic cycle na alam niyo yun, yung kung naging harsh ka sa person mo, parang siya yung magbibigay sa'yo ng lesson. Parang ibinigay siya sa'yo para makapagbayad ka ng karmic mo sa past life. Kasi may loves dito blessing siya blessing yung person na to sa'yo. Lessons, marami siyang binibigay na lessons sa'yo which is hindi mo nare-realize na blessing siya or siya yung makakapagbigay sa'yo ng or makakatulong sa iyo para maging clear ang inyong karmic cycle. So dito, my loves, nagiging paulit-ulit, maaaring hindi mo na-realize yun with this person. Maaaring hindi mo din yun na-appreciate with this person. Let's see more clarifier about this relationship. Kasi may lang, meron dito gift or sabihin natin blessings itong relationship na to sa'yo. Blessing siya sa'yo, my loves. Pero sabihin natin na
blessing siya para maging magaan yung life mo. Blessing siya para maging smooth yung journey. But I hear na hindi iyon yung kinalabasan. Kasi parang kumbaga, hindi na-open up yung iyong, sabi natin, third eye, or kasi pag dito yung kundalini, iyon yung wisdom. More on yung kukunan ng wisdom, the third eye. 4466. And I hear na into alignment. Nasa alignment talaga yung naging pangyayari, my loves. Kung ano man yung nangyari sa inyo, yun ay may kinalaman sa yung foundation. And the 88 is to release the resistance. Kumbaga, kung ano yung nangyayari, acceptance, ayun, yung key. Para mas maging smooth yung inyong flow. Kasi parang lagi kang hindi pumapayag. Lagi kang nagre-resist doon sa destined na pwedeng mangyari sa relationship nyo. Parang laging hindi mo ina-accept. Pero my loves, iyon ay part. The gift. So, paano mo i-receive itong gift na to? Kasi, kumbaga, hindi mo ina-accept yung mga bagay na nangyayari sa inyo. Hindi mo siya ina-accept. Parang kumbaga, ifahayaan mo yung flow, ipipiliin mo yung ease and grace, iyon yung nasa alignment. Deception. Someone is wearing false mask. Heart-to-heart conversation. So, meron nga sa inyo na hindi nagpapakatotoo. My loves, ano yung pwede mong i-apply na wisdom doon kung ganun yung nararamdaman mo? Or pwedeng ikaw din to. Let your friends help you. So, merong factor dito yung friends, kung ano yung sabihin natin, advice nila sa'yo. Ask for, pwede kung my loves, kung walang yan, ito yung nasa ilalim. Let go of control issues. Parang makinig ka kung ano yung mga advice sa'yo, my loves. Oo nga, more on acceptance talaga yung parang pinupunto dito ng reading na to. More on acceptance. So, kung una pa lang, nandun yung acceptance, nandun yung sabihin nating pagtanggap doon sa mga bagay-bagay na nangyayari sa inyo na fated, mas magiging smooth or magiging, kasi nandito yung least resistance natin. So, my loves, kumbaga, ito na, let go of control issues. Hindi pwedeng yung kung ano yung gusto mong mangyari. Okay? So, makinig kung ano yung mga advice sa inyo ng inyong mga friends or yung mga tao nakapaligid sa'yo, even your guides, my loves. Makinig. And dito, my loves, meron dito hindi talaga nakakapag-open up sa inyong dalawa. So, heart-to-heart conversation, iyon ang pinaka-importante sa relationship ninyong dalawa. The heart-to-heart conversation. Kasi, maraming hindi, or marami sabihin natin, mapagkunwari, maraming hindi sinasabing totoo or na-open na bagay sa inyong relationship. And ano kaya yung reason? Bakit ganun? Bakit hindi makuhang magpakatotoo? Bakit hindi masabi ko ano talaga? Kasi dito, meron talagang hindi nagsabi ng totoo. Pwede din, my loves, kung ano yung nangyayari sa'yo, sa relationship nyo right now, take it as a gift. Kasi, my loves, dito pwedeng siya ay isang burden. Nandito din kasi yung clearing karma, my loves. Kung iyon ang makakapagpaluwag ng loob mo, pwedeng ganon, my loves, because nandito yung deception.
Pero yun, sa focus dito ng energy ko, ano yung kailangan mo i-let go? Control issues. Acceptance is the key. Sabi nga, acceptance is the key to be truly free. I-accept mo ang mga bagay-bagay na nangyayari about this connection. Meron nga dito sadness. Meron dito hindi, pwede ang tinatago niya is yung sadness and pain. Pwede ang hindi ipinapakita dito sa relationship na to is yung sadness and pain. Pwedeng yung itinatago niya behind that mask is the sadness and pain. Conflict. Okay, so right now, pwedeng ikaw may loves, yung may gusto na heart-to-heart conversation, pwedeng may loves. Dito I hear the sadness, pero may loves, yung heart-to-heart conversation pwede ding mag-cause ng conflict. So, kung yun ang kagustuhan mo right now, hindi pa iyon. Hindi pa siya applicable this time kasi pwedeng mag-cause yun ng drama. Okay, so dito may loves, lumitaw kasi conflict dito sa heart-to-heart conversation. So hindi pa sa ngayon applicable ang heart-to-heart conversation ninyo. Masculine. My loves, I hear dito kasi sa masculine or male. Ikaw, my loves, meron ka bang friend na male figure? Kung hindi to sa side mo, pwedeng ito yung person mo, the masculine. And pwede, my loves, na right now nakikinig siya dun sa help ng kanyang mga friends, sa advice ng kanyang mga friends. That's why yung heart-to-heart conversation ay hindi pa niya kaya sa ngayon because pwedeng isa sa mga advice ng kanyang kaibigan na iyon ay magkokos lang sa kanila ng conflict or drama. Kung wala kang male figure na friend na pwedeng sumuporta sa'yo or pwedeng mag-advise sa'yo, pwedeng sa side niya yon, my loves. Pwedeng sa side niya yon. So, kung hindi man sa'yo yon, sa kanya. At pwede ang focus nun is sa ngayon, wag mo na siyang makipag heart-to-heart conversation kasi pwedeng mag-cause yun ng conflict. My loves, I hear dito sa energy na to, let go of control issues, allow this situation to unfold naturally. Kung ayaw niya makipag-communicate, my loves, hayaan mo. Because right now, parang ayaw niya ng sadness, ayaw niya ng conflict. Pwede din kung yung person na to ang gustong makipag-communicate, heart-to-heart conversation, magiging conflict lang. Kakawian lang nito ay conflict and pagtatalo. Okay? Let's see more clarifier about this relationship. Falling in love. My loves, may napaparamdam bang ba iba sa'yo? Okay.
Dito, my loves, I hear na before ba? Kasi dito, my loves, romance in blooming, fun, flirting. Lack of confidence. My loves, I hear meron ditong pagbabago because of the death dito, the death card dito. Kung before, my loves, nandun yung unconditional loves, nandun yung kagustuhan. My loves, isa sa mga nagbago about this person is hindi na yon, not enough. Not enough. So, ibig sabihin, dati talaga, my loves, in love itong person na to. In love siya. Pero nagkaroon dito ng pagbabago. Pwede, my loves, hindi din niya ipinakita lahat-lahat kung ano yung tunay niyang nararamdaman. So, ang pinakita niya more on dito sa kisses na to and more on romance. Pero, right now, my loves, nagkaroon niya ng pagbabago. Kaya ako tinatanong mo, nagbago ba ang feelings niya? Yes, my loves, nagbago. So, I hear, my loves, na dito, sa support him calmly, I hear na hindi yung heart-to-heart conversation yung kailangan right now. You have to allow this situation to unfold naturally. Kasi right now, my loves, andon yung sabihin natin, not enough yung nararamdaman ng person na to about this relationship. Andon yung pagsaself-sabotage niya. So, kumbaga, hindi applicable yung kagustuhan mo na connection, yung kagustuhan mo na flow ng inyong relationship, hindi siya applicable. So, kumbaga, hayaan mo kung ano yung takbo ng iyong relationship right now. Hayaan mo lang siya. I hear na hindi ikaw yung kailangang mag-action, mag-initiate because ito. Kung ito yung person mo, not enough yung kanyang nararamdaman para ilaban itong connection. So, hayaan mo lang siya unfold kung ano pa yung mga bagay na maa-unmask sa relationship na to, my loves. Kumbaga, wag kang magmadali. Wag mong i-force itong relationship na to. Let's see more clarifier. Reconciliation revealed. Kaya nga hindi mo kailangang i-force itong relationship na to kasi magkakaroon naman yan ng merong malaking pagbabago eh. Kumbaga, kailangan lang din talagang mangyari ito sa relationship ninyo para may mabago. So, dito I hear na merong reconciliation din, meron ding pagbabalikan, whatever you decide about this relationship. Pwede, my loves, right now, nagbago yung feelings na nararamdaman niya. Kasi about these kisses, about this giving and receiving, falling in love, about that. Pwede, my loves, yun din yung pwedeng dahilan. Pag na-miss na niya yung connection ninyong dalawa. Okay, shapeshifter. So, I hear na meron din nagpaparamdam. Parang, di ba, tinanong ko kung may nagpaparamdam sa'yo. Meron nagpaparamdam. May gustong, sabihin natin, mimicking. May, sabihin natin, nagpa-flirt. Pwedeng ganun, my loves. Tama ba? Tama, oo. Fun flirting, want to date. Kaya tinanong ko kanina kung meron ba sa'yo sa side mo. Kung wala, pwedeng sa side nitong person mo. So, right now, I hear, kaya hindi applicable yung inyong heart-to-heart conversation because of this someone na parang nakikipag-fun flirt sa person na to. Pero, let's see about this frustrated in relationship or not enough. Soulmate. Right now, my loves, hindi pa niya kaya pangatawanan yung pagiging soulmate niya sa'yo.
Okay? Hindi pa niya kayang pangatawanan. So right now, nandun kayo sa karmic clearing, yung stage ng inyong connection. Hayaan mo siya, my loves. Because of this clearing, because of this, parang kumbaga, hayaan mo maging smooth. Di ba parang sa mga reading, my loves, may lumilitaw na, lalo na sa mga more, sa separated or separation, choose ease and grace. Right now, my loves, nandun kayo sa rough, na kung saan, nandun kayo sa stages na naglilinis kayo ng mga karmic debris. Nandun kayo, my love, sa pag-open ng wisdom. Bakit nangyayari sa relationship nyo to? Bakit nangyayari? So, nandito na nga. Lumilitaw na yung mga fan flirt. Lumilitaw na, my loves, yung hayaan mo, hindi mo kasi mapipigil, my loves kung meron talaga. At ngayon, nasa sa kanya yon. But right now, nandun siya sa stage na hindi niya kaya pa magpaka-soulmate sa'yo. Pero, kumbaga, reconciliation is coming. Meron talaga mga bagay na magiging part, may susubok sa inyong relationship. Pero lumitaw dito yung soulmate So, connected talaga kayo sa isa't isa. But right now, not enough pa yung energy niya para maging soulmate or mapanganindigan yung pagiging soulmate sa'yo. Let's see kung ano yung kanyang gustong sabihin about this reconciliation. Oh, so yung itong fan flirt na to, pwede ding may loves na, eto, may loves, kung nabanggit niya sa'yo itong word na to, kung namimiss niya to, pwedeng ito yun, my loves. Yung senyales na mag-reconcile. Pwede din, my loves, na ito ay may kinalaman dito. Sa fan flirt na to, parang meron kasi dito, romance is blooming. Okay? And, pwede din niyang ma-realize na wala kang katapat, wala kang katulad. Gossip only hurts more. My loves, I hear, di ba lumitaw dito yung friends? Pwede may loves na kung walang nag-a-advise sa'yo, kung hindi ka napapalibutan ng mga friendship na nag-a-advise sa'yo about your relationship, pwedeng siya. And yung mga gossip or yung mga naririnig niya, yung mga advices, yung mga words or yung mga naririnig niya from their friends is hindi nakakatulong sa relationship niyong dalawa. So, maaaring dun siya nakafocus sa mga advice ng kanyang friends, sinahayaan niya na ma-advisean siya, pero yung gossip na yon ay hindi nakakatulong about your relationship. Pero may love sa dito, isa lang din sa mga marirealize niya, kahit kanino siya makipag-flirt, wala siyang makikitang kagaya mo. Wala siyang makikitang kagaya mo, even dito. Wala siyang makikitang kagaya mo, kasing passionate mo. So, maaaring mag-try itong person na to, pero isa sa mga marirealize niya, wala kang katulad. Okay? Isa sa mga marirealize niya, wala kang katulad magmahal. Pero, yes, masakit isipin na yung person mo, syempre, magta-try ng iba or makikipag-flirt sa iba. Masakit isipin yon, my loves. Pero, what is the right thing to do is to allow to unfold this relationship naturally. Kumbaga, hayaan mo. At yun nga, sa soulmate connection na to, pwede, my loves, na hindi pa niya kayang mapanindigan yung kanyang role as your soulmate right now. Kaya kung masisira yung connection ninyong dalawa, it is because of him. Kung hindi niya malalagpasan yung mga bagay na dumadating sa inyong relationship. So,
may mga ganon, my loves, hindi mo siya makokontrol. So, dito, you have to let go of control issues. Hindi, wag mo siyang pilitin. Kung ayaw niyang makipag-communicate, huwag mo siyang pilitin. And kung ano man yung, let's see, kung ano yung kailangan mong suportahan about him. Because of the support, calmly. Ano yung mga kailangan mong suportahan about him? Oo, meron dito pagbabalikan, reincarnation. Set of strive, okay, initiative. Eto, my loves, hayaan mo siya mag-initiate sa mga bagay-bagay na gusto niyang gawin. Hayaan mo siya ang mangunang mag-aksyon. Kaya kung walang action from them, huwag mong pilitin, my loves. Ano pa, yung mga kailangan mong i-let go, kailangan mong suportahan calmly. Adventure. Kung meron siya, my loves, na gusto pang i-experience, hayaan mo siya, my loves. Pero itong person na to, part talaga to, nagkaroon na kayo talaga ng connection sa isa't isa sa past life ninyo. Ang kailangan mo, my loves, is hayaan mo siya mag-initiate, hayaan mo siya magplano mag-work behind the scene. Kasi nakikita ko dito, nandun pa rin naman yung pag-asa sa relationship niyong dalawa. Basta, kumbaga, right now, sa side niya, sa pagiging soulmate niya sa'yo, my loves, meron siya mga challenges na kailangan niyang mag-clear out ng karma. Pwedeng, my loves, na kailangan niyang ma-realize yung mga bagay-bagay na nagawa niya sa'yo or sa relationship na to. Pwede, my loves, na ipag-pray mo rin yung kanyang healing. Kasi nandun siya sa point na kung saan is ikaw nare-realize mo na kung paano ka without them. Pero siya ngayon ang sumusubok doon sa side ng relationship niya na to. So, kumbaga, dito sa clearing karma, my loves, pwedeng marami siya ngayon matututunan, marami siyang kinakaharap na lessons in life, marami siyang, my loves, na kinakaharap na kailangang ipasa. Kasi nandito, not enough pa yung energy. And dun sa mga support, my loves, kung meron siya mga gustong i-experience, hayaan mo siya. Hayaan mong mapagdaanan niya yun. Para bang kumbaga, ialis mo muna yung iyong sarili doon sa scenario. Hayaan mo siya mapagdaanan niya yun. Kailangan niyang pagdaanan yun, my loves, because of this clearing karma. At I also hear, my loves, pag napagdaanan niya na yun, siya mismo yung mag-i-initiate. Ayan o. So, hayaan mo siyang work behind the scene. Be optimistic, my loves. Kasi nandito naman talaga yung pagbabalikan. Kayo at kayo lang din, my loves. Pero right now, marami nga siyang pagdadaanan, marami siyang kumbaga, sinusubok siya right now. Okay? So, let's see the message from this person. Let's see message from their soul. Passion. You excite me on every level. The heat is rising between us. Oh, pwedeng namimiss. Oo nga, kanina pa to eh. Ayan oh. Kanina pa talaga to. Ayan. At saka ito. So, pwede nga, sabi ko nga sa'yo, wala kang katulad, namimiss ka nito, iba pa rin talaga. Pag sinabing, iba pa rin talaga si person. Alam mo yun? The heat is rising between us. This is the intensity for my desire for you. I want you, I want your body, mind, and soul. Okay, so we will be one. Kumbaga dito, my loves, kahit kanino siya makipag-flirt, not parang kahit kanino siya magbaling,
iba at iba pa rin yung chemistry sa'yo. Iba at iba pa rin kahit maraming ganito, maraming gustong gumaya sa'yo, tumapat sa'yo, iba pa rin, my loves. Iba pa rin yung binibigay mong passion, yung pagmamahal, and iba pa rin yung desire. Parang, kagaya nga na sinabi ko sa'yo, wala kang katulad. It will unlike anything we have experienced before. I have a lot of passion for you. You are such passionate and magnetic queen. I feel drawn to you. So, my loves, yun at iyon, kagaya ng sinabi ko, ano man yung mga kinakaharap niya right now because of their karma, kung my loves, may mga kasi yun may mga katumbas yun, kaya nga clearing karma. Kung hindi, kunyari halimbawa itong shapeshifter na to ay hindi niya na-resist, pinagbigyan niya, tinry niya, at the end of this cycle naman, my love, sa'yo at sa'yo, ikaw pa rin yung marirealize niya talaga na gustong balikan because of this passion, because of this reincarnation, babalik at babalik. So right now sa relationship niyong dalawa, siya ang sinusubok na kailangan meron siyang maipass na test to be able to be your soulmate. And kung kagaya nga na sinabi ko, ang kailangan mo lang gawin is to let go the control issue. Huwag mo siyang pilitin kung ayaw niya na makipag-communicate, mag-open up right now. Hayaan mo din siya kung ano yung mga pinagkakaabalahan niya. Hindi mo na kailangan malaman pa yun because of this. So, you know, yung kumbaga yung mga tinatago niya, hayaan mo na, wag mo nang alamin. Kasi, yun yung isa sa mga suporta mo na pwedeng mong itulong sa kanya. Yung hindi mo na siya piliting mag-open up pa. Hayaan mo siya magtiwala ka sa kanya. Kung maipapasa niya yon, hayaan mo siya. And yung sa adventure na gusto pa niyang mga experience, yun yung kailangan mong ibigay na support sa kanya. Kung sa tingin niya, kung ipinaparamdam niya na hindi kanya kailangan sa prosesong yun, hayaan mo, my loves. Okay? Let go of control issues. And pag na-clear itong karma na to, hayaan mo, magiging smooth yung journey ninyo, and you have to choose ease and grace. Huwag mong pahirapin sarili mo kung ayaw niyang mag-open, kung ayaw niyang maging part ka nun, but one thing is for sure, sa'yo at sa'yo siya babalik. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.